Hi everyone! It's May Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Meron tayong sasagutin na comment ngayon, isang senior citizen. At ang comment na ito guys ay nanggaling kay Sir Joselito Apura. Sabi niya, Ma'am, meron lang ako sasabihin sa inyo. Ako ay 2 years ng senior. Ay hindi pa rin ako nakakuha ng social pension. Ano ang dapat kong gawin? Isa sa mga nakaka-challenge talaga sa aking sagutin guys, yung mga comment ng ating mga senior citizens. Hindi naman sa mahirap sagutin, pero ang hirap sa kalooban dahil lalo na't alam mo sa sarili mo kung ano lang yung kaya ng gobyerno, kung gaano kalaki ang pagkukulang ng gobyerno para sa ating mga senior citizens. So ito si Sir, sabi niya, 2 taon na siyang senior. Ibig sabihin siya ngayon ay 62 years old, no? At nagtatanong siya kung paano nga ba ang dapat niyang gawin para makakuha siya ng social pension. Ang dapat mo lang namang gawin dito, Sir, pumunta ka sa OSCA, magpalista ka sa social pension, pati sa DSWD. Pero po, hindi ko po masigurado po sa inyo na yan po ay 100% na makasama agad kayo sa social pension. Bakit? Dahil ngayon po, ang batas lang natin sa Pilipinas, ang binibigay lang ng gobyerno na social pension sa ating mga senior citizens ay yung social pension for indigent senior citizen. Yun po, pili po. Kaya po, kapag na-evaluate kayo ng OSCA or na-evaluate kayo ng DSWD na hindi pa kayo pasok sa indigent, kahit po kayo ay senior citizen na, hindi po kayo masasama sa listahan ng social pension for indigent seniors. At kung sakali naman po na during evaluation ng DSWD ay pasado kayo sa requirements ng isang indigent senior, hindi pa rin natin ma-make sure kung kailan po yung mag-start ang inyong social pension. Bakit na naman? Dahil po, ang dami talagang mga senior citizens ang nasa waiting list ngayon sa social pension for indigent. Take note po ha, yung mga sinasabing nasa waiting list, validated na sila ng DSWD. Kumbaga, ang inaantay na lang ng mga yan, magkaroon sila ng slots at mabigyan sila ng budget. Ang tinutukoy natin dito sa social pension for indigent ay yung 1,000 pesos monthly. Kaya po, may iba nga ditong mga senior citizens pag pumupunta ng OSCA or DSWD para magpalista ng social pension for indigent, sinasabihan sila guys na wala pang slots. Makakapasok lang sila ng slots kapag merong mamamatay na nasa listahan ng social pension. Kasi, ayun na nga ang problema ng government natin. Hindi sila naglaan ng budget para sa mga waiting list na senior citizens sa social pension. Itong universal social pension sana, kung naging batas lang to, pasok ka po dito. Kasi itong universal social pension, basta pagpatak mo ng 60 years old, pasok ka na, qualified ka na makatanggap ng 500 monthly. Ang problema lang natin dito, until now, mukhang aabutin niya ng ilang taon pa guys. No? Ang universal social pension, nasa Senado pa rin, hindi pa nagagalaw, hindi pa napag-uusapan. Dahil kapag mapag-usapan yan sa Senado, tsaka pa yan mapirmahan ni BBM at tsaka pa yan maging batas. Diba? Ang tagal pa ng proseso. Siyempre, pag-uusapan nila yan, guys, ilang linggo ba, ilang buwan ba nilang pag-uusapan yan? And i-check mo rin, Sir Joselito, dyan sa LGU nyo, sir, baka meron po kayong local social pension. Yun yung galing mismo sa LGU, magpalista po kayo. Hindi ko rin po ma-make sure yan dahil hindi po lahat ng LGU ay may local social pension. Pero try mo lang, sir, mag-inquire ka sa LGU nyo dyan kung ano yung kanilang mga benepisyo sa kanilang mga senior citizen. Para kung sakaling meron namang local pension, malilista po kayo at makasama po kayo doon. So, yun lamang po ang aking video for today. Maraming salamat po sa inyong pag-comment, Sir Joselito. And thank you so much for watching, everyone. God bless you all.